ng Roman, sabi po ng John 4:14, ang buhay daw po natin ay napakaikli lamang, ano po, na hindi po natin natitiyak kung kailan po tayo kukuhanin ng Panginoon. At anumang araw po, pwede po tayong kuhanin ng Panginoon. At isang katunayan po na lahat po tayo ay mamatay someday. Ang buhay po natin kung tayo po ay tatapos po sa cemetery, may maliit at malaki pong mission. Na ibig sabihin po, may mga bata mas malakas sa atin, kinukuha ng Panginoon. Kaya hindi po tayo, may mga mas matatanda, ay kinukuha din po ng Panginoon. Kaya niyo po kung sabihin po, pagmamahal po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, at kung paano niyo po nais na malaman po natin ang pag-ibig niya. Ay po yung sasalita ng Panginoon sa Romans, James 4:14, hindi po natin alam kung kailan tayo kukuha ng Panginoon. Sabi po dyan, yan po. So dito, ang buhay po natin ay napakaikli lamang. Pero ano po ba ang dahilan kung bakit ang buhay natin maikli lamang? Sabi po na Romans 3:10, lahat daw po tayo ay makasalanan. Wala po sino mang nabuhay sa mundo na matuwid po at lahat po ng bagay at lahat po ng ating pagkatao ay makasalanan. Dahil sa kasalanan po ito, sabi po na Romans 3:23, ay napalayo po tayo sa kalooban ng Panginoon. Ang kalooban po ng Panginoon ay ang makapiling po niya tayo sa langit. At dahil na po tayo makasalanan, mayroon po kaparusahan na naghihintay po sa atin. Gaya po na sinasabi ng Romans 6:23 na for the wages of sin is death, kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po tayo mamatay dahil po minsan sa ating buhay tayo po ay naging makasalanan. Tayo po dito, mayroon po kabayaran ng ating kasalanan. Sabi po ng Panginoon, may ibinigay din pong solusyon ng Panginoon dahil po sa kanyang pagmamahal. Every time, bawat taon po inaalala natin ng Panginoon sa araw po ng mahal na araw. At sabi po ng John 3:16, at ang ating pong kaparusahan bilang isang tao pong makasalanan, sabi po ng Panginoon na tayo pong lahat, sabi po ng Revelation 21:8, na tayo pong lahat ay tatapon po sa dagat-dagatang apoy at meron pong nakadakdang destinasyon po para sa ating mga makasalanan. Ngunit po sabi ng John 3:16, isang solusyon po ang binigay ng Panginoon para sa ating lahat. Ang solusyon po ngayon, sabi po ng John 3:16, hayaan niyo kung sabihin ko sa inyo ang pagmamahal ng Panginoon. Sapagkat kayo na lamang ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Siya po ay binigay niyo po ang kanyang bugtong na anak. Sino man po daw ang siyang mananampalataya. Sabi ng Panginoon ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Hindi, 23 na po, 2,023 na 1,000 taon na po nakakaraan, ang Panginoon po ay namatay sa krus. Binigay niya po ang kaisa-isa niyang anak. Ayun po ang Panginoon Jesus na po ay namatay sa krus para sa ating pong kasalanan. At inaasam niya po na tayo pong lahat ay makakilala sa kanya upang someday ang kalooban po ng Panginoon ay makapiling niya po tayo sa kalangitan. Ano po? Ang buhay po natin, hindi po natin natitiyak. Ngayon, malakas ka. Bukas, hindi natin alam kung tayo po yung malakas pa. No? Meron niya akong namamatay. Natutulog lang, patay na. Pero sa atin po, ang kalooban po ng Panginoon ay makapiling po tayo sa magitan po nino ng Panginoong Jesus. Sabi po niyan, gayon po ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin at nais po niya na makasama po tayo someday sa itinakda niyang lugar na kung saan ay yun po ang kalangitan. Ano po? Sabi niya, kung sino daw po ang mananampalataya sa kanya, hindi lang kilala, hindi mo lang kilala si Jesus, kundi mananampalataya kasi yung puso bilang Panginoon at ikapagligtas sa kanya po itong na anak, ay magkakaroon daw po tayo ng buhay na wala hanggan. Salamat po sa inyo kung pakikinig. Tayo po yung manalangin. Kung tayo siya po kinalangin ng Panginoon Jesus, kaya nyo kung kapayan ko po kayo sa isang panalangin o kung tayo siya po kayo po ay ipanalangin ko po, kayo po yung panalangin. Ikaw at ang Panginoon ang sa mag-usap. Tayo po yung manalangin. At ilang Diyos, salamat po Panginoon sa inyong pong pagmamahal sa bawat isa sa aming natin sa gym. Alam po namin Panginoon ay hindi namin alam ano ang mangyayari sa aming buhay, Panginoon. Marahil, ay hindi lamang po ang aming buhay, Panginoon, at may mga bagay, Panginoon, na ikaw po ang nagbibigay sa aming, Panginoon. Salamat po sa bagay na ito. At kung tayo po, kapag tayo po nananalain, tayo po pinanalain ng Panginoon Jesus, bilang sigapagligtas at Diyos ng ating buhay, kayo po ang panalangin. Pwede niyo po sundin sa inyo pong isip at sa inyo pong isip kung tayo po pinanalain ng Panginoon. Kayo po ang panalangin. Panginoon, salamat po sa aking mga kasalanan at meron po kaparusahan ang aking kasalanan na nagagawa sa mundo. Hindi po Panginoon na kapatawaran sa mga pagkakasala ang aking nagawa.
sa araw na ito, Panginoon, dalangin ko po na ikaw po ang maghari ng sa aking puso bilang Diyos at kapagligtas ng aking buhay. Nang namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay para ako iligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Mahala ng Panginoon po. Kanila Diyos, salamat po, Panginoon, sa mga nakinig, sa mga nagbigay ng maikling oras, Panginoon, upang makinig na iyong salita. O, Panginoon, kayo niyo po pa, patuloy niyo po silang protektahan, patuloy niyo po i-bless. Kayo niyo po ang nagdadrive, Panginoon, na patuloy niyo po gabayan na sila po ay sa po, Panginoon, ay makarating sa kanya po, Panginoon, paroroonan ng ligtas at payapa at ang bawat isa sa amin, Panginoon. Muli, salamat po, Panginoon, sa mga nakinig, pagpalain niyo po sila, sa kanila po maikling oras, Panginoon, na paikinig, Panginoon, na isa. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po sa inyo po, paikinig. Pasensya na po. Dahil po, dinuksan po namin ang salita ng Panginoon. Ako po ay kayo po iligtas at kaya ako po makahal. Ano din sa ating mga lugar na pupunta.